Ito ang inyong sertipiko ng diborsyo. Wenheng. Wenheng, sandali ka. Pakawalan mo. Lu Jingshu, paano ba ako naging bulag noon? Nag-asawa ako ng isang mahirap na tao tulad mo. Kunin ang pera at umalis ka na agad. Wenheng. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kapag araw na pinagsakluban ko ang pamilya Wen, kahit na lumuhod ka at humingi sa akin, hindi pa rin kita titingnan. Patay na ang ama. Nalugi na ang pamilya Wen. Lu Jingshu. Ayaw ko talagang maging pasanin ka. Miss Wen, congratulations. Ikaw ay buntis. Xiao Meng. Ngayon, ang mga itlog sa supermarket ay may 30% diskwento. Nakuha ng mama ang huli. Astig, di ba? Ang galing ng nanay. Nakuha rin ni Xiao Meng. Ang murang paminta. Sige, umuwi na tayo. Sisi ng Dijing Group, si Lu Jingshu, ay bumalik sa Jiangxing ngayon. May halaga na higit sa 100 bilyon. Hit TMES, pasukan ng supermarket. Hit memory ang pamilya Mai ang naging pinakabatang pinakamayayaman sa Jiangxing. Pinakamayayamang tao sa Jiangxing. Talagang nagawa niya ito. Dito sa malaking screen. Ang gwapo niya. Mama, gusto kong siya ang maging tatay ko. May tatay ka naman. Nakalimutan mo na ang sinabi ng mama mo. Pumunta ang papa mo para iligtas ang mga alien. Wala siya sa mundo. Pero yung tito sa taas, ay kapareho ng larawan sa wallet ni mama. Sobrang kamukha. Siguradong siya ang papa ko. Hoy, Wenheng, huwag mong kalimutan. Ang class reunion mamayang gabi. Dapat talaga dumalo ka. Baka hindi na ako pumunta. Natatakot ka ba na nandyan si Lu Jingshu? Ngayon siya ang pinakamayayaman. Napaka-busy niya. Sigurado akong hindi siya darating. Huwag kang mag-alala. Pero, ito ba ay si Miss Wen? Bakit ganito ang suot mo nang dumating ka? Akala ko, may dumating na tagapaglingkod. Narito na si Lu Jianshu. Lu Jianshu. Bakit siya nandito? Wenheng. Ano ang tinatago mo? Dali na, batiin mo si Ginoong Lu. Limang taon na ang nakalipas. Pagdating mo, niyayakap agad. Dating asawa. Tumayo ka. Huwag mo nang pahalagahan siya, Ginoong Lu. Magsimula ka ng umupo. Wenheng, noong una, iniiwasan mo si Ginoong Lu. Iniwan mo si Ginoong Lu. Ngayon, matagumpay na si Ginoong Lu. Natatakot akong ikaw ay, iguradong pinagsisisihan na niya ngayon. At tagal ko nang sinabing wala siyang panlasa. Oong una, ayaw na ayaw niyang tanggapin si Ginoong Lu. Gayon, hindi na siya karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Ginoong Lu. Alagang wala siyang panlasa. Ara sa akin, siya ay sang malas na bituin. Nang makipaghiwalay si Ginoong Lu sa kanya, agad na umunlad ang kanyang negosyo. Nakikita ko siya. Ito ang tinatawag na malas sa asawa. Wenheng, nawala ng yaman ang pamilya Wen. Dapat ikaw ay kulang sa pera. Araw. Basta't lumuhod ka at ibuhos mo ang alak para sa akin. Ang 3,000 piso na ito, ibigay ko na sa'yo. Kumusta? Kunin ang 3,000 at magyabang dito. Kung may ganitong pera, mas mabuti pang ayusin mo ang utak mo. Wenheng, akala mo pa rin ba na ikaw pa rin ang panganay na dalaga ng pamilyang Wen? Nagalit ka kay Ginoong Lu. Ngayon, sa buong Jiangxing. Walang sinuman ang magtatanggol sa'yo. Ngayon, papapainin kita sa lupa. Kailangang lumuhod ka sa akin. Bibig. Mabilis, lumuhod ka sa akin. Anong halaga ng 3,000?
Maglalabas ako ng 100,000. Luhod ka at ibuhos ang alak. Ginoong Lu, tumutulong ako sa inyo. Si Wenheng ay isang materyalistang babae. Noong una, iniwan ka niya dahil sa pera. Ako, hindi mo pa dapat alalahanin ang mga bagay ko. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, yumuko ka at magbuhos ng alak. Oh, papalayasin kita sa pamilya mo, at mawawala ka sa Jiangsheng magpakailanman. Swerte. Pangalagaan ninyong lahat ang inyong mga bibig. Sino man ang magpapakalat ng kalokohan, papasabihin ko sa inyo, na mananatiling nakasara ang inyong mga bibig magpakailanman. Galit ka ng ganito, dahil naalala mo ang nangyari noon, na iniwan kita noon, hindi ba? Tama nga, mahiya pa rin. Tara. Nandyan na ang sasakyan, ihahatid kita. Kaya ko nang mag-isa. Walang kailangan ipag-alala si Ginoong Lu. Bakit? Natatakot ka bang makita ako, na nakatira sa barong-barong? Gusto ko sanang makita, yung dating iniwan akong si Miss Wen. Kung ano na ang nangyari sa kanya ngayon, ayos lang ako. Walang kailangan ipag-alala si Ginoong Lu. Naghihintay si Zeng sa espesyal. Halo, halo. Mahal, babalik na ako agad. Sino ang tumatawag? Ang bagong boyfriend mo. Huwag na huwag ipaalam kay Lu Jinso. Si Xiaoming ay anak niya. Siguradong kukunin niya si Xiaoming. Sobrang pakialam mo naman. Ex-hubby mo. Dahil nagdiborsyo na tayo, mas mabuting magpanatili ng distansya. Panatilihin ang distansya. Wenheng. Sana'y maganda ang iyong iniisip. Mukhang kailangan ng maghanap ng trabaho. Si Ginoong Lu ay hindi kailanman personal na nag-interview ng tao. Bakit ngayon? Just and you. Just and you. Lu Jingshu. Paano siya nandito? Tagasuri. Ako ang direktor ng Jingyi Law Firm. Shen Lin. Siya rin ang iyong tagapanayam sa aming kumpanya. Hindi ito basta-basta na makakapasok, tapos na. Tiyak na magiging kahiya-hiya ako. Mas mabuti pang huwag akong magpakahiya. Anong pangalan? Wenheng. Anong antas ng edukasyon? Elementarya. Karanasan sa trabaho? Wala akong alam. Kailangan sa sahod? 50,000. Nandito ka para manggulo, di ba? Ngayon, dapat hayaan mo na akong umalis, di ba? Kung di ko kayang labanan, dapat umiwas na lang ako. Hindi ako karapat-dapat sa inyong kumpanya. Umalis na ako. CJ, ikaw lang. Bumalik ka bukas para sa trabaho. Ginoong Lu, ganito na tao. Paano siya makakapasok sa kumpanya? May reklamo ka ba sa desisyon ko? Wala akong reklamo. Palaging malamig at walang puso si Ginoong Lu. Paano niya magagawang paboran ng ganito ang babaeng ito? Nasaan si Gian Wen? May problema ba? Ito ay 50,000 yuan. Ano man ang mangyari, hindi dapat tayong makipag-away sa pera. Basta't hindi siya mahahalata ni Xiaoming. Nagtatrabaho ako dito. Walang problema, di ba? Walang problema, Ginoong Lu. Bukas ay darating ako para mag-umpisa. Pagkatapos mong umalis sa akin, hindi ko naman nakita na mas naging maganda ang buhay mo. Bagong benepisyo ng kumpanya para sa mga empleyado. Sa tanghalian ay, nagbibigay kami ng libreng pagkain para sa mga empleyado. Kunin niyo na. Salamat. Kunin mo na. Wow, hindi ba't ito ay 5-star na set meal? Sobrang luho naman ni Ginoong Lu. Miss Wen, sandali lang. Wenheng, bakit mayroon kang lobster? Wala kami nito. Salamat, Ginoong Wang.
Siyempre, ito ay mula kay Ginoong Lu, isang espesyal na pag-aalaga. Hindi ko pa nakita si Ginoong Lu na ganito ka-interesado sa isang babae. Hawakan mo ito ng mabuti. Wenheng, narinig ko na pamilyar ka kay Ginoong Lu. At saka, dati siyang kasal. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ang kanyang ex-asawa. Alam mo ba to? Hindi ko alam. At saka, hindi maganda ang relasyon ko kay Ginoong Lu. Bukod pa rito, may anak na ako. Bakit ka nandito, Xiao Meng? Hindi ka ba dapat nasa kindergarten? Mama, nahihilo ako, ang hirap ng pakiramdam. Magandang araw, Luzong. Jinshu. Xiao Meng, kamusta ka na ngayon? Nandito si Mama, mas mabuti na ako. Wenheng, ito ay kumpanya. Hindi ito daycare. Dinala mo ang bata dito. Nakakaapekto sa trabaho ng lahat. AQ. Pasensya na, Director Shen. Talagang problema ko ito sa pagkakataong ito. Wala na akong magagawa. Naalala ko na sa impormasyon mo sa trabaho. Nakasulat na ikaw ay walang asawa. Walang asawa pero buntis. Nanganak pa at dinala dito sa opisina. Talagang nakakahiya. Hindi marunong magsalita ang bibig mo. Kaya isara mo na lang ito. Ikaw, inakala mo bang pwede mo akong itulak? Ngayon din, umalis ka na sa kumpanya. Tawagin niyo siya. Ay, ano ba yan? Pakawalan mo ako. Yenwe, hintayin niyo lang ako. Hahanapin ko ang tatay ko. Pinasara ko kayong lahat. Xiao Meng. CJ, hanapin mo. Gusto kong makita. Sa opisina ng abogado na ito, sino ang makakapagtanggol sa'yo? Lililigil. Tatay. May nangbuli kay nanay. Tara na, bilisan mo. Tara na, bilisan mo. Ito ang masamang babae na nangbuli kay nanay. Ano? Siya ba ay anak ni Jinshu? Diyos ko, tingnan nyo, ang mga mata at ilong ng batang ito. Ay kay Pangulong Lu, parang kinuha sa iisang molde. Na ginawa, sobrang kamukha, hindi ba? Baka hindi. Talagang anak ni Ginoong Lu, di ba? Wenheng. Ito talaga ang anak ko. Yun. Ginoong Lu. Ito ang anak namin ng ex-husband ko. Kakatapos ko lang makipaghiwalay. Nanay, nagsisinungaling ka. Nakita ko na ang litrato ng mama at papa. Sila ay kamukha ng tao sa litrato, na parang kopya. Dala ko pa ang litrato. Anong litrato? Pakita mo sa akin. Ay, Ito. Maliit. Ito ay. Pasensya na. Mukhang nagkamali ako. Ginoong Lu, tinanong ko na nga. Lahat ay maliit na, Meng. Sinasabi niya iyon. Talaga ba? Wenheng, bakit hindi ko alam, bukod sa akin? Mayroon ka pang ibang mga ex-husband. Aking personal na bagay, hindi mo kailangang i-report kay Luzong. Gaano nakatanda ang bata? 4 na taon. 4 na taon. Nang maghiwalay tayo, 1 taon pa lang. Ikaw ay nagpakasal at nagkaroon ng anak sa iba. Wenheng, talaga namang magaling ka. Kapag malalim ang damdamin, natural na magkakaroon ng anak. Bakit kaya sobrang nag-aalala si Ginoong Lu? Hindi ba't gusto niyang maging tagapag-alaga? Huwag kang magpakasenti dito. Wala akong pakialam sa mga bagay mo. Narinig mo ba, Wenheng? Walang interes si Ginoong Lu sa'yo. Tulad ng mga tao na katulad mo na walang disiplina sa pribadong buhay. Hindi ka dapat na manatili sa kumpanya. Magsiuwi ka na. Dalhin mo na ang maliit mong bag. Tatay, huwag mo kaming paalisin. Sana. Isa. Hindi na kayo kailangang mag-alala. Kaya kong mag-isa. Xiao Meng, tara na. Pinapayagan na kitang umalis. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, lahat ng babaeng empleyado ay pwedeng magdala ng mga bata sa trabaho. Maglalagay ako ng lugar ng paglalaruan para sa mga bata. Sa opisina. Bilang bahagi ng pangangalaga ng kumpanya sa mga tao. Boss Lu, nababaliw ka na. Hindi ba't pinakaayaw mo ang mga bata? Shen Lin, nang aapi ka sa mga nakababatang empleyado, laban sa mga intern, walang propesyonal na kakayahan.
Kung ganito ang mangyayari, kailangan kong pag-isipan ka muli tungkol sa posisyon ng direktor. Wenheng, akala mo ba madali akong lokohin? Ang bata ba ay sa akin talaga? Hindi. Ba't ganun? Gagawa ako ng fit test. Malalaman ko na. Lu Jinshu. Bakit ganyan ang reaksyon mo? May itinatago ka sa akin. Nagsimula na naman ang low blood sugar. Sa loob ng maraming taon, lumalala na ang kalagayan mo. Assistant Wang, ayusin ang check-up. Kasama ang pamilya, hindi na kailangan. Opo. Hawakan mo ang bata. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaang kunin niya ang sample ni Xiao Meng. Binibining Wen. Bakit ka nagmamadali? Hindi naman ako. Hindi lang talaga ako nakatayo ng matatag. Pumunta ka muna sa pagsusuri. CJ. Halos tapos na ang check-up. Oras na para pumunta sa party ng law firm. Pero si Xiao Meng naman. Ibigay si Xiao Meng kay Assistant Wang. Tayo na. Opo. Director Shen, ang ganda mo talaga ngayon. Salamat naman. Ang makakatayo sa tabi ni Lu Jinshu. Ako lang. Jinshu. Mga kasama, ito ang bagong intern na abogado namin. Kung kailangan ninyo siya, sa tingin ko, tiyak na siya ay isang napakagandang pagpipilian. Magandang araw sa lahat. Ako si Wenheng, pangunahing namamahala sa mga kasong pangkalakalan at mga hindi pang kasong negosyo. Umaasa akong sa hinaharap ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan. Ito ang tunhing nakilala ko. Ano bang ibig sabihin ni Ginoong Lu? Bakit may dinalang intern para dumalo sa handaan ng Red Circle firm namin? Hindi mo yata ito maintindihan. Si Ginoong Lu ito, ginagamit ang resources para tulungan ang batang babae. Ito ang Red Circle firm, pinuno ng pamilya Pino. Ang halaga ng pakikipagtulungan ay bilyon. Kung makuha mo siya, maging opisyal kang abogado. Mukhang pamilyar si Gen Wen sa akin. May pagkakahawig sa dating si Stella. Hindi ko alam kung may interes siya na makipagtulungan sa akin. Hindi ko inakala na may tatanda pa kay Stella. Kumusta? Ako si Shenlin. Ako ang responsable sa internasyonal na arbitrasyon. Matagal ko nang narinig na puno ng mahuhusay ang Red Circle firm. Hindi ko inakala na may marunong pa ng French. Napakahusay na talento. Napakabait ni Ginoong Li. Si Wenheng ay galing sa maliit na lugar. Hindi siya marunong ng ibang wika, at hindi rin niya narinig ang tungkol kay Stella. Sana ay huwag mo siyang masamain. Kahit paano, ang Genie Law Firm ay ang nangungunang law firm sa industriya. Hindi ko talaga alam kung paano niya pumasok sa inyong law firm at nakatanggap pa ng ganitong atensyon mula kay Ginoong Lu. Napaka-espesyal naman. Si Yun ay isa lamang, bulaklak na umaasa sa kanyang katawan. Ano ang silbi ng tulong ni Gong Kaujin sa kanya? Sa posisyong ito, hindi siya makakatagal. Nga, ang ganda-ganda niya, ang ganda-ganda niya. Siguradong nilapitan niya ang iba para makapasok sa law firm. Mayang Wenheng, hanggang kailan ka pa magiging duwag? Jinshu, sinasabi mong nagsasalita si Wenheng ng Frances. Hindi niya ito maintindihan kahit papaano. Nakakahiya naman talaga ito. Wenheng, kailangan mo ba ng pagsasalin mula sa akin? Kahit na sinisiraan siya ng iba, wala siyang alam tungkol doon. Napakaawa naman ito. Si Miss Shen ay nagbabalat kayo sa likod. Ngunit ito ay magdudulot ng pagdududa sa iyong profesional na integridad. Ikaw, nakapagsasalita ka pala ng Frances. Ginoong Li, maaari mong ipagkatiwala sa akin ang proyektong ito. Ang aking profesional na antas ay talagang walang kapantay. Walang kapantay. Napakataas ng hirap ng proyekto ni Ili. Kahit ako, hindi ako nang basta-basta. Sa buong mundo ng batas, si Stella lang ang kayang gampanan ito ng buo. Akala mo ba ikaw si Stella? Tama. Ako si Stella. Ikaw, huwag mong isipin na hindi ko nakita ang resume mo. Nagtapos ka lang ng elementarya.
nagkaanak bago magpakasal, at nangahas ka pang magyabang. Alam mo ba kung sino si Stella? Si Stella ay ang tanging babae na nakapagtapos at nakapasok sa komite ng arbitrasyon na may mga nakamit na tagumpay na 30 panalo at walang talo na tinaguri ang Diyosa ng tagumpay sa batas. Ang taas ng iyong pride. Akala ko ikaw ang gumawa ng mga bagay na ito. Lahat ng ito ay ikaw ang gumawa. Ikaw. Si Stella ay ang idolo ng lahat ng kababaihan na pumapasok sa industriya ng batas. Ginoong Shen, bakit mo siya sinasabi ng ganito? Isang law firm na nakapasok dahil sa relasyon sa kama. Paano mo malalaman kung gaano kalaki ang impluwensya ni Stella sa ating larangan ng batas? Siyang bahala. Siyang bahala. Ang singsing na ito, dapat ay makapagpapatunay ng aking pagkatao. Wenheng, nawala ka na sa katinuan. Hawak mo ang isang sirang bagay na ito. Ano ang mapapatunayan nito? Ito ang eksklusibong tatak ng Global Chief Lawyers Association. Eksklusibong tatak. Ito talaga ang badge ng Chief Lawyer. Nakita ko ito sa taunang aklat ng Bar Association. Hindi ko inakala na ikaw nga si Stella. Pasensya na, pasensya na. Kung ang proyektong ito na nagkakahalaga ng milyon ay ibibigay sa iyo upang pamahalaan, maglalabas ako ng 100 milyon. Hindi ito possible. Tiyak na ito ay peke. Ginoong Shen, talaga namang napaka-ignorante mo. Ito ay binubuo ng 36 na uri ng mga bihirang mineral na pinalakas, at ang espesyal na liwanag na ito ay hindi maulit. Stella, pakisign naman. Stella, ito ang aking business card. Pakisign din ako. Shenlin, kamakailan lang ay siniraan mo ang mga empleyado ng kumpanya. Malicious competition. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, babawasan ng sahod ng 3 buwan. Ginoong Lulu. Wenheng, hindi kita palalagpasin. Ito. Hindi yata ito maganda. Siya nga naman si Stella. Ano ba kung si Stella siya? Nagmamalaki lang siya ngayon. Huwag kang mag-alala kung magtagumpay ito. Itaas kita ng posisyon. Opo, Ginoong Shen. Sang-ayon na tayo. Hoy, umalis ka dyan. Ito ang laruan ko. Kung gusto mong maglaro, pwede tayong maglaro ng sabay. Sino ang gustong makipaglaro sa'yo? Ang nanay ko ay manager. Kailangan mong makinig sa akin. Ngayon, yumuko ka. Ipapara kita na parang kabayo. Ayoko, ang walang modo mo namang tao. Ayaw kong makipaglaro sa'yo. Ang nanay ko kasi ay isang mataas na opisyal sa kumpanya. Ang nanay mo ay isa lang. Ang maliit na katulong ng kumpanya. Kung aakyatin mong tanggihan ako, ipapaalis ko ang nanay ko sa trabaho niya. Para mawala ng trabaho ang nanay mo, masipag magtrabaho ang nanay ko. Anong karapatan mo para paalisin siya? Sabi pa ng nanay ko, hindi maayos ang trabaho ng nanay mo. Ikaw na ipinanganak ng hindi kasal. Wala kang ama. Ikaw ay isang cute na bata. Walang mabuti sa inyong pamilya. Ano bang maganda sa inyo? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Hindi mo pwedeng batuhin ang aking ina. Babatuhin ko siya. Ang nanay mo ay cute. Umalis ka dito. Sik Xiaoming, kamusta ka? Nanay, okay lang ako. Anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit? Agad kang humingi ng tawad kay Xiaoming. Ang nanay ko ay manager. Gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin. Kung susubukan mong pigilan, ipapaalis ko sa'yo ang nanay ko. May dahilan ka pang manakit ng tao. Tuturuan kita ng leksyon. Masakit. Tama na. Aitan, umalis ka. Uvian Denth, nababaliw ka ba? Kahit ang anak ko, kaya mong saktan. Hindi lang siya nagmamalaki, pati siya'y nanakit. Ngayon, tinuturuan ko lang siya ng magandang asal. Kailan darating ang anak ko? Ang pagkakataon mong magturo. Mag-sorry na kayong dalawa kay Hao Hao. Nanay, gusto kong magmakaawa sila sa akin. At dapat silang humiga sa lupa, para maging kabayo ko. Narinig niyo ba? Kung hindi mo susundin, marami akong paraan, para paalisin ka sa kumpanya. Wala naman tayong kasalanan. Bakit kami pa ang may sala? Sabi ni Manager Liu. Itong mga sumisira sa disiplina ng kumpanya, ay mga salot. Bakit hindi mo na lang siya tanggalin agad? Kung malaman ni Ginoong Lu, maaaring purihin ka pa niya. Tama ang sinabi ni Director Shen. Wenheng, tinanggal ka na ng kumpanya. Ngayon, umalis ka na agad. Bakit ako makikinig sa inyo? Ako ang personal na kinuha ni Ginoong Lu. Kahit natanggalin ako, kailangan si Ginoong Lu mismo ang magsalita. Ako ang iyong direktang superior. Ngayon, hindi mo na ako pinapansin. Sa hinaharap, hindi ba? Ikaw ang mapapailalim sa akin.
Wala akong panahon para makipagtalo sa inyo. Xiao Meng, umalis na tayo. Bakit gusto mo pang mang-akit kay Ginoong Lu? May anak ka na nga, napakawalang hiya mo pa rin. Talagang kaakit-akit. Sasabihin ko ulit sa iyo, hindi kami ni Ginoong Lu ganyan ang relasyon. Bakit mo ako sinaktan? Bakit kayo nakatulala pa? Huwag niyong ipahuli siya. Kailangan niyang malaman ngayon kung ano ang mangyayari kapag ininsulto ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ang mama ko. Huwag niyong apihin siya. Bata ka, umalis ka dito. Xiao Meng, bitawan mo ako. Ngayon alam ko na nagmamadali. Huli na, ito ang magiging kapalaran mo sa paglapastangan sa akin. Tigil! Ano ang ginagawa ninyo? Ginoong Lu, dumating ka sa tamang oras. Si Wenheng, ang babaeng ito, hindi lang niya nilalabanan ang boss, kundi nanakit pa siya. Talagang walang respeto sa batas. Ayon sa patakaran ng kumpanya, dapat siyang agad tanggalin. Ikaw ay tinanggal na. Lumayas ka sa kumpanya sa loob ng 3 minuto. Hindi si Ginoong Lu. Pinapagawa lang ako ng iba. Siya nga. Sabi niya, basta paalisin ko si Wenheng. Sabi niya, magkakagulo siya sa kumpanya. Anong klaseng usapan yan? Hindi ba ninyo siya agad na ilalabas para sa akin? Guhit. Guhit. Hindi yan. Anong ginagawa ninyo? Kayo ba? Ginoong Lu, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ginoong Lu, kanina pa kita binabalaan. Hindi ka pa rin nagsisisi, kaya wala na akong dahilan para bigyan ka ng dangal. Si Shenlin ay babawasan ng sahod at ipapasuspinde ng 1 buwan. Aalisin ang lahat ng karapatan. Kumuha ka na ng gamit mo at umalis ka sa kumpanya ngayon. Ginoong Lu, hindi po. Tumahimik ka na. Umalis ka na. Nanay, masakit. Xiao Meng, bakit ka dumudugo? Nanay, masakit. Xiao Meng. Dadalhin ko siya sa ospital. Dok, kumusta na ang kalagayan niya? Ang pasyente ay nawala ng malay at kailangan ng dugo. Sino sa inyo ang may blood type T? Ako na. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mag-donate. Bakit hindi ako pwedeng mag-donate? Mahirap ang kalagayan ni Xiao Ming ngayon. Bakit ka kinakabahan? Dahil sa mga direktang kamag-anak. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo, di ba? Wenheng, hindi. Ginoong Lu, narito ang hinihingi mong paternity test report. Hindi mo ito pwedeng tingnan. Sino? Wenheng. Bakit ka naguguluhan? Bibigay ako sa'yo ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo sa akin, si Wen Xiaoming ba talaga ay anak ko? Hindi. Ayos. Hindi ka pa rin umaamin. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Si Xiaoming ay anak ng dati kong asawa. Ngayon siguro maniniwala ka na. Ay naku. Kung hindi si Xiaoming, ang anak ko, bakit mo pa ako niloko? Sinasabi na 4 na taong gulang na ang bata, dahil sa taon na naghiwalay kami. Nasa relasyon ako sa aking dating asawa. May problema ba? Napaka-interesado ni Ginoong Lu. Baka naman, gusto niyang mag-alaga ng bata ng iba. Wala akong interes na mag-alaga ng bata ng iba. Sa hinaharap tungkol sa kanya, wala na akong kinalaman. Assistant Wang, ikaw ay may uri na dugo. Para sa bata, magbigay ng dugo. Doble ang sahod. Noong una, ako ang umiwan sa iyo. Ngayon, kahit anong estado o katayuan, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Magandang araw. Tulungan mo akong bayaran ang gastos sa paggamot. Kamag-anak ba ni Wen Xiaoming? Ang kanyang gastos sa paggamot ay nabayaran na. Nabayaran na. Esan, sino ang nagbayad? Ang ama ng bata. Dapat bang sabihin o hindi? Talagang mabuti siya sa bata. Sadyang inutusan niya kami na ayusin para sa bata. Pinakamagandang silid. Pati ang mga nurse ay pinili tayo. Pinakamagandang nurse, Lu Jingshu. Alam na alam niya na hindi kanya ang bata. Bakit kailangan pa niyang gawin ito? Ginoong Lu, may dokumento po dito. Kailangan po namin ang iyong pirma. Ikaw ba ang nagbayad ng medikal na gastos ni Xiaoming? Salamat po sa inyo. Walang anuman. Sapagkat ikaw ang namumuno sa proyekto. Kung madidistract ka dahil dito, maapektuhan ang trabaho. Sa halip, mas malaki ang lugi. Ibabalik ko sa iyo ang perang iyon. Hindi naman kailangang magmadali sa pera. Pero may isang bagay. Kailangan ko ng tulong mo. Anong bagay? Bukas uwi ang lola. Hindi pa niya alam. Tungkol sa ating diborsyo. Matanda na si lola. Hindi maganda ang kalusugan.
Hindi niya kaya ang stress. Naiintindihan ko, bukas ang kaarawan ni Lola. Gusto kong samahan mo akong magpanggap. Magkunwari tayong tayo. Mukhang hindi pa sila hiwalay. Huwag kang magkamali ng akala. Wala akong iniisip tungkol sa'yo. Ginagawa ko lang ito para sa kalusugan ng Lola. Kapag natapos na ang lahat, magbibigay ako ng malaking gantimpala. Pero si Xiaoming walang nag-aalaga. Hindi ako mapakali. Isama na rin natin ang bata. Ituring natin siyang anak natin. Mukhang inutil din ang tatay niya. Gusto rin naman niya ako, si Xiaoming. Siguro hindi siya magrereklamo kung papalitan ang tatay. Matagal na akong nabubuhay. Ngunit ito ang unang beses kong makita ito. Sadyang binabastos mo ang sarili mo ng ganito kalupit. Munting cute. Halika rito. Dadalahin ka ni Tito na maglaro. May malaking hardin sa lumang bahay. At may mga laruan pa. At marami pang masasarap. Gusto mo bang pumunta? Mama, si Xiaoming. Gusto niyang makipaglaro sa Tito. Pakiusap na. Sige, Mama, dadalhin kita. Kompleto. Langit. Mag-relax ka lang. Ang tigas-tigas mo. Mahuhuli ka ni Lola. Naiintindihan ko na. Tara na. Sabi ng doktor. Kakaoperahan lang ang mga binti mo. Huwag masyadong mahangin. Kailangan mag-ingat sa lamig. Ay naku, matanda na ako. Kahit na hindi na maayos ang mga binti ko. Wala pa akong apo. Bakit kailangan ko ng ganitong kayamanan? Ano ang silbi nito? Lola. Aba, ngipin. Tapos na. Ang sakit ko ah. Seryoso na ba talaga? Yung bata na may mga ilusyon. Tinawag akong Lola. Kung totoo man, na may ganitong apo. Ayos na ayos yan. Lola, ano nang sinasabi mo? Anak, ikaw ay. Lola, ito ang iyong apo sa tuhod, si Xiaoming. Ah, aking apo sa tuhod. Sila ang dalawa na nagdala. Ay naku, Amida Buddha. Naway pagpalain ng Bodhisattva. Itong aking matandang katawan ay nakakita pa sa aking buhay ng aking apo sa tuhod na babae. Ay naku. Hayaan mong yakapin ka ng Lola. Lola. Bakit ka nakatayo? Kakatapos mo lang ng operasyon, di ba? Magsimula ka ng umupo. Hindi ako pagod. Mayroon na akong maliit na meng. Mabubuhay pa ako ng 500 taon. Walang problema. Tita, ikaw ah. Ikaw ang dakilang tagapaglingkod ng pamilya Lu. Dapat alagaan ka ng Lola. Pahinga ka muna. Hetong ito ay ang aming pamana na pulseras. Itago mo muna ito. Lola, wala namang ibang bagay. Kundi mas maraming pera. Ganito kasi, bukas magpapapulong ako ng pamilya. At ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng bahagi ng Lu pamilya. Lahat ng ito, Lola, hindi po pwede yan. Ako at si Jinshu, tanggapin mo na ang puso ng Lola mo. Tama, ito ay karapatan mo. Gusto ko ring bigyan si Xiaoming ng isang sariling parke ng paglalaro. Kontakin mo ang grupo ng pagkukumpuni. Sa loob ng 2 oras, gawin niyo ang katabing villa na maging isang parke ng paglalaro para sa akin. Diyan, maglalagay tayo ng sobrang malaking slide. Gusto ba ni Xiaoming? Ang saya ng Lola. Ayos lang iyon. Magandang araw ngayon. Matagal ko nang inihanda ito. Isang malaking mesa ng pagkain. Tara, kumain tayo, Tara. Tara. Lola Xiaoming ah. Heto, bibigyan kita ng hipon. Kumain ka na, bilisan mo. Salamat, Lola. Alaynan. Anong nangyayari sa inyo dalawa? Bakit tahimik ka? Noong kasal tayo noon, madalas kayong mag-away, pero nagyayakap at nagpapaliguan pa kayo. Ayos naman kami. Sobrang busy sa trabaho. Medyo pagod na. Hindi naman pwedeng ganito ang abala. Hindi pwede. Ngayon, halikan mo si Lola. Patunayan na nandyan pa ang pagmamahalan ninyo. Sige, halikan mo na. Halikan mo na. Lola, sa totoo lang, ako at si James. Dahil nag-aarte. Magpakatutok ka. Pumikit ka. Ayun, tama yan. Maging sweet ka naman. Huwag mong bigyan ng alalahanin si Lola. Mali ba, Xiaoming? Alaynan, gusto ni Xiaoming na magkasama ang mommy at daddy. Napakabait. Itong si Xiaoming, kakauwi lang at gusto na ito. Hindi pwede ganyan. Huwag kayong umalis ngayong gabi. Dito na lang kayo matulog. Hindi ito angkop, Lola. Masakit ang iyong mga mata. Kung ganun, huwag ka nang umuwi ngayong gabi. Magpahinga ka na lang dito. Mahirap ang magbalik-balik. Sige, ganun na lang. Sige na, Xiaoming. Lola, dadaling kita sa itaas para maglaro. Alaynan. Isang silid lang, kaya kailangan ko bang matulog kasama si Lu Jianshu? Magkasama,
Tama ba to? Balak mo bang tumayo dito ng isang gabi? Isa lang tong kama. Matutulog ako sa kama, ikaw sa sahig. Dito ang bahay ko. Bakit ako ang matutulog sa sahig? Isang tao sa isang gilid, lumapit ka at matulog. Sige, ako na ang mauna. Itong linya ay ang linya ng 3-8. Walang sinuman ang pwedeng lumampas sa linyang ito. Mga estudyante sa elementarya ka lang. Nag-aarte lang si Wenheng. Huwag kang mag-isip ng labis. Ikaw, Bastos, hindi ba't sinabi nating magkatabi lang tayo? Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw mismo ang tumawid sa 3-8 linya. Hindi ako gumalaw. Masyado nang matagal ang lumipas. Bakit narito pa rin? Ang ganitong pakiramdam. Ayusin mo na at bumaba ka na. Naghihintay pa sa atin si Lola. Naiintindihan ko. Magpakatino ka, huwag masyadong mag-isip. Ngayon ang pinakamahalaga ay magtrabaho ng mabuti at bayaran ang utang. Lola, aalis na kami. Aysat Visan. Sik Xiaoming. Esan, wala ngayon. Dapat palagi kang bumisita kay Lola. Alam na ni Xiaoming. Gusto ni Xiaoming si Lola. Ang bait mo. Jinshu, mula ngayon. Magpakabait ka sa akin. Alagaan mo si Aheng at si Xiaoming. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Yeswe, marunong akong mag-video call. Regular ang check-up. Huwag mong isipin na maluloko mo ako. Video call, Lola, ito. Sige, naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala, Lola. Sisiguraduhin kong aalagaan sila. Sinabi na rin ng Lola, wala akong dahilan para tumanggi. Bakit hindi ka nalang lumipat sa bahay ko? Mas madali para sa Lola na mag-check. Ayos lang, sanay na kami ni Xiaoming. Na dito tumira. Ang hirap maglipat-lipat. Ang hirap talagang bitawan. Bakit? Iyan ang bahay ng dati mong asawa. Tama ka. Siyempre, si Xiaoming ay nakatira doon mula pagkabata. Kung lilipat siya sa'yo, baka hindi siya sanay. Ang pinto ng pasilyo ay halos nagkakabuhol na. Kahit ang pangunahing seguridad ay hindi masiguro. Ito ang sinasabi mong magandang tirahan. Kahit nasira ang labas, ngunit maganda ang loob. Talagang maganda. At saka, matagal na akong nakatira dito. Walang anumang hindi ligtas. Nakarating na si Xiaoming. Umuwi na tayo. Hindi na maaga. Uuna na kami. Ito sa tabi. Kailan kaya darating ang isang magandang babae? Sobrang ganda niya talaga. Samahan mo naman ako, maglaro tayo. Hindi kita kilala. Pakiusap, umalis ka. Ay, bakit ka nagmamalinis, ha? Makipag-usap ka sa akin. Iyan ay dahil pinapahalagahan ka niya. Kung ano man, ako ang magbabayad. Anong ginagawa mo? Huwag kang papasok. Pakawalan mo ako. Masama ka. Pakawalan mo ang nanay ko. Umalis ka. Si Xiaoming. Ngayon, aayusin kita. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Sino ang walang mata? Na naglakas loob na galawin ako. Siguradong sawa na sa buhay. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Xiaoming, okay ka lang ba? Nan. Salamat sa iyo. Huwag nang tumira sa sira-sirang bahay na ito. Hahanapan kita ng ibang lugar. Pero mura lang ang upa dito. Magiging maingat ako sa hinaharap. Siguro kaya pang tumira dito. Buhay na ang nakataya, pero pinipilit pa rin. Sabi mo nga, noong una, konting alikabok lang. Nagka-allergy ka na. Sa ganitong lugar, paano ka makakapag-adjust? Sinasabi ko lang, may libreng
Kwarto para sa mga empleyado. Hindi mo kailangang manatili dito. Hindi ba sinabi sa'yo ng EC? Wala naman. Mukhang hindi maayos ang abiso ng EC. Hindi sapat. Pag uwi ko, ibabawas ko ang bonus niya. Ay, wag na huwag. Bigla ko lang naalala. Ako ang nakalimot. Pasensya na, Ginoong Lu, tulungan mo ako. Naayusin ang isang dormitoryo para sa mga empleyado. Assistant Wang. May bakanting kwarto pa ba sa dormitoryo? Ginoong Lu, sa kumpanya natin, walang dormitoryo para sa mga empleyado. Isang kwarto na lang ang natira. Share na ito. Ayaw mo ba? O, ayos lang. Sige, ayusin na lang natin ito. Ano ang inorganisa ni Ginoong Lu? Ito ba ay isang code? Oy, bakit ka nakatitig dyan? Kailangan mo bang ilipat, tutulungan kita? Ito ang dormitoryo ng mga empleyado ng kumpanya. Sobrang marangya naman. Tama, saan na yung kasama ko? Nandito. Ikaw. Bilang presidente ng kumpanya, syempre kailangang makisama sa mga empleyado. Sa hirap at ginhawa, halika, tingnan mo ang inyong mga kwarto. Wow, mama. Ang laki at ganda ng bahay na ito. Bakit nandito ang mga ito? Hindi ba't si Lu Jingshu ay may girlfriend na? Huwag kang gumalaw, Xiao Meng. Iyan ay mga bagay ng ibang tita. Hindi mo pwedeng hawakan. Huwag mong sirain ang aking reputasyon dito. Ang mga bagay na ito, lahat ay bago. Mga benepisyo para sa empleyado. Pwedeng gamitin mo kahit kailan. Talagang si Ginoong Lu ay tunay na nagmamalasakit sa mga empleyado. Maraming salamat, Ginoong Lu. Bansa, saya. Ang birth certificate na ito ay hindi dapat makita ni Lu Jinshu. Mama, ano ito? Walang anuman, Xiao Meng. Maglaro ka muna ng maayos. Naglilinis lang si Mama rito. Opo. Bibig. Chang. Bibig. Ilagay ito sa pinakamataas na bahagi ng bookshelf. Karaniwan, hindi ito titingnan ni Lu Jinshu. Dito sa mga bagay na ito. Tama ba? Alak. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Gumagawa ka pa ng ganitong delikadong bagay. Inaayos ko lang ang estante ng mga libro. Hindi ako nakatayo ng maayos. Matanda ka na naman. Parang dati ka pa ring pabaya. Ginoong Lu, nahihiya ako. Nakalito ko ang iyong estante ng mga libro. Ayusin ko agad ito para sa iyo. Tapos na ang project proposal. Kukunin ko na muna ito. Ginoong Lu, hindi pa ako. May meeting pa ako. Pagkatapos na lang tayo mag-usap. Hindi pwede. Kailangan kong kunin agad ang birth certificate. Pabalik. Xiao Meng. Anong nangyari, Mama? Maglaro tayo, okay ba? Esan. Ginoong Lu, tingnan niyo po. Si Ginoong Shen, ang direktor, ay nakipag-usap para sa isang malaking kontrata para sa aming law firm. Pwede po ba, ninyong isaalang-alang ito ng maingat at hayaan si Ginoong Shen na mag-leave ng walang sahod pero naka-hold ang posisyon niya. Ginoong Lu, alam kong nagkamali ako. Ginawa ko lang iyon para sa kabutihan ng kumpanya. Nagsalita ako ng walang pag-iisip. Abala ang negosyo ng kumpanya. Mabuti na lang at bumalik si Director Shen para makatulong. Maaari akong sumama para makatrabaho si Vice President Sang. Aking kusang ibinaba ang posisyon upang ituwid ang aking sarili sa mga pinsalang dulot ko sa kumpanya. CJ, ngunit kung muli kitang mahuli na inaabuso ang iyong kapangyarihan, hindi na ito basta suspensyon. Na ganito lang, gitna. Naku, tutulungan kitang ipakiusap para maayos ang pagbalik mo sa kumpanya. Paano mo ako babayaran? Ayaw ko kay Vice Presidente Sang. Siyempre, babayaran ka niya ng maayos.
Kaya ngayong gabi, hayaan mong makita ang iyong sinseridad. Naghihintay ako sa'yo. Ito na siguro iyon. Maliit na kuneho, ano ang ginagawa mo? Hindi malinis ang mga kamay at paa. Nagnakaw ka ng bagay ni Ginoong Lu, di ba? Hindi ako nagnakaw. Bitawan mo ako. Bakit gusto mo pang tumakas? Isang cute na walang ama't ina. Talagang walang modo. Sa murang edad, natututo ng magnakaw. Masamang tao, nagsasalita ka ng kalokohan. May mga tatay at nanay ako. Ingat ka, ginawang mo akong itulak. Tingnan mo ngayon, kung hindi kita tuturuan ng mabuti. Shenlin, ano ang ginagawa mo? Huwag mo siyang hawakan. Mahal, ayos ka lang ba? Wenheng, sobra ka talaga. Walang hiya ka. Nagtuturo pa ng kanyang anak na babae na magnakaw ng mga lihim ng kumpanya. Sinasabi mong magnanakaw siya. Anong ebidensya meron ka? Ito ay orihinal na nasa mesa. Ang mga dokumento ay nawawala. Kung hindi siya ang nagnakaw, sino pa? Hindi naman, si Wenheng ay si Stella. Paano maaaring gawin ang ganitong bagay? Kahit na siya si Stella, ano naman? Ang kanyang anak na babae ay palihim na pumasok sa opisina. Lahat kayo ay nakakita. Nakita ko rin. Hindi kaya siya ay espiya na ipinadala ng ibang kumpanya. Nanay, hindi ko talaga alam kung ano ang AFDs. Hindi ako nagnakaw. Mabait si Xiaoming, naniniwala si nanay kay Xiaoming. Wenheng, huwag kang magpanggap na inosente. Dito sa opisina, ikaw lang ang anak na babae na pumasok. Hindi siya ang nagnakaw. Hindi ba't ang AFD na ito ay lumipad na mag-isa? Ayos lang, Shenlin, dahil kung talagang naniniwala kang si Xiaoming ang nagnakaw. Sige, tingnan natin ang surveillance. Ngayon, tatawagan ko ang security department. Tatawag ako ngayon sa Departamento ng Seguridad. Anong surveillance? Mukhang gusto mo lang ng tulong para baguhin ang ebidensya. Nasaan ang mga gwardiya? Hulihin sila. Ipasok sila. Huwag mong gawing biktima ang nanay ko. Anong espesyal sa dokumentong iyon? Kayang-kaya ng nanay ko iyon sa loob ng 2 minuto. Magagawa niya iyon. Ikaw, napaka-cute mo. Huwag kang mangarap. 2 minuto. Kung makakabawi siya, ipinasa ko ang posisyon ng direktor sa kanya. Ayos lang. Sang-ayon na. Ipadala. Sige na. Kailan balak ni Gian, Shen? Ipasa sa akin ang opisina ng direktor. Talagang nilalaman ito ng mga lihim na dokumento. Ito ang bahagi na ginawa ko. Sobrang pareho. Talagang si Stella. Mas magaling. Mas magaling kaysa sa direktor, Shen. Shenlin, nanalo ako. Hindi ka naman mangangako na hindi mo tutuparin, di ba? Imposible yan. Siya ang nagnakaw ng ACDs. Kaya paano mo naman nagawa ng ganito kabilis? Hindi ganyan ang nanay ko. Ang galing ng nanay ko. Hindi tulad ng masamang tita mo. Mabobo at tanga. Ikaw. Kahit ikaw pa ang gumawa nito. Ano ngayon? Inutusan mo ang bata na magnakaw ng mga bagay ni Ginoong Lu. Lahat ay nakita na. Ano ang ginagawa ninyo? Ginoong Lu, inutusan ni Wenheng ang kanyang anak na babae na pumunta sa silid ng pulong upang magnakaw ng mga lihim na file sa FD-disk. Hindi ko ginawa. Ang company Exit Drive ay may kasamang ESIT system. Assistant Wang. Opo. Ng negosyo. Ito ang tinatawag mong matibay na ebidensya. Pero talaga naman akong nakakita. Itong cute na ito, na tahimik na pumasok sa silid ng pulong, naghahanap ng mga bagay. Totoo ba ito? Ano ang hinahanap mo, Ginoong Lu? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Sobrang pabor mo kay Wenheng. Masasaktan ang damdamin ng mga matagal ng empleyado ng kumpanya. Sabi ni Mama, sabay kaming maglaro ng laro. Kaya ako pumasok dito. Nakita ko lang yung mga bagay sa mesa. Na-curious ako. Nahawakan ko lang. Hindi ko sinasadya. Ginoong Lu, pasensya na. Hindi ako nagtrabaho sa tamang oras. At hindi ko nagawa ang dapat gawin. Aaminin ko. Kaya't parusahan ako ng 1 buwan na sahod. Bilang babala. Ginoong Lu, hindi ito patas. Lahat ng hindi kasali lumabas. Ang iba, maupo na at magpulong. Mama, pasensya na. Hindi ko natapos ang ibinigay mong gawain.
Walang anuman. Magaling na si Xiao Meng. Tara. Ginoo Lu, medyo komplikado ang kasong ito. May kinalaman sa mga kaso sa hinaharap. Hindi magandang birth certificate. Ginoo Lu, kung hindi ka komportable sa iyong mga mata, mas mabuting ipasa mo na lang sa akin. Babasahin ko ito para sa iyo. Bakit ang dami mong ginagawang mabuti ngayon? Bumalik, nag-aalala ka para sa akin. Siyempre, Ginoong Lu, napakahirap ng trabaho mo araw-araw. Gusto ko rin sanang makatulong sa iyo. Hindi ko kailangan na magbahagi ka, basta't umupo ka lang sa tabi ko. Bakit? Interesado ka ba sa proyektong ito? Oh, may itinatago ka sa akin. Ako, ano bang maitatago ko sa'yo? Bakit nawala si Xiao Meng? Si Miss Wen, nangahas talaga siyang buhusan ng kape si Ginoong Lu. Tapos na tayo. Ngayon, kahit si Miss Wen ay dating asawa man o kasalukuyan, siguradong pagsasabihan siya ng todo ni Ginoong Lu. Wenheng, ano ang ginagawa mo? Ginoong Lu, pasensya na po. Sandali lang, nadulas ang kamay ko at hindi ko nahawakan ng maayos. Hindi sinasadya na nabasa ko po ang mga dokumento ninyo. Sandali lang, agad ko po. Ihahanda muli para sa inyo. Itigil ang pulong, lahat ay lumabas. Tagatulong Wang, dalhin si Xiao Ming na maglaro sandali. CJ, tara na. Tio, wag mong babulin si mama ha. Huwag kang mag-alala, Xiao Ming. Siyang-siya nga ang mama mo. Palagi akong binubuli niya. Walang anuman. Sabi sa telebisyon. Ito ay tinatawag na pang-aasar. Mama, aalis na ako. Ginoong Lu, kung wala nang ibang bagay, aalis na rin ako. Lu Jianshu, anong ginagawa mo? Wenheng. Ginawa mo ito ng marami. Dahil natatakot kang makita ito. Ang tunay na ama ni Xiao Meng ay ako. Tama ba? Hindi. Natatakot lang akong makita mo. Pangalan ng aking ex-asawa. Naghahanap ng pagkakataon para maghiganti sa kanya. Tungkol sa iyong ex-asawa, talagang malalim ang iyong damdamin sa kanya. Gano'n mo siya kagusto? Siyempre, ang ex-husband ko ay gwapo at magandang katawan. Mas magaling siya sa iyo. Nakatayo ka ngayon sa mga hita ko. Nagtatanong tungkol sa ibang lalaki. Wenheng, talaga namang mahusay ka. Lu Jingshu, anong ginagawa mo? Naghiwalay na tayo. Wenheng, sa tingin mo ang relasyon natin, ganito na lang, tama. Ngayon tayo, relasyong nakatataas at nasasakupan lang ito. Kaya mas mabuting linawin ang hangganan. Kung wala nang iba pang bagay, umalis na muna ako. Ako ang unang sumuko sa kanya noon. Mahirap niyang nakamit ang tagumpay, hindi ko na siya dapat pabigatan pa. Ang pinakamahalaga ngayon ay magtrabaho ng mabuti at bayaran ang utang. Malapit na itong matapos. Bukas na lang. Kapag pinirmahan ni Gen Chen ang kontratang ito, ang proyektong ito na 20 milyon ay matatapos na. Napakahina ng katawan. Nagtatrabaho pa rin dito ng overtime. Talagang hindi ko alam kung ano ang iniisip. Sabi ng business department, si Miss Wen ay tumatanggap ng 5 o 6 na kaso. Napakahirap. Marahil, kailangan ng pera sa bahay. Ipasa ang impormasyon. Bukas ay gaganapin ang pagtitipon para sa pagkilala ng mga empleyado. Para sa pagpili ng pinakamagaling na empleyado. Ang premyo ay 3 milyon. Ang dami naman nito. Itong pinakamagaling na empleyado. Kailangan pa bang piliin? Ginoong Lu, ito na lang ang kulang para kay Yan Wen. Numero ng DZ. Lu Jingshu, bakit ka nandito? Dapat ako ang magtanong yan. Hindi mo ba alam na bawal mag-overtime sa kumpanya? Yung mga empleyado ay nag-overtime.
Mawawala ng tubig at kuryente ang kumpanya. Kung hindi ka aalis, kukunin ang bayad sa tubig at kuryente mula sa sweldo mo. Huwag, aalis na ako agad. Sobrang late na ngayon. Papalitan kita ni Assistant Wang pauwi. Paano naman iyon? Ako na lang ang sasakay ng taxi pauwi. Kakatapos lang ni Assistant Wang magparehistro bilang driver sa Didi. Hayaan mo siyang ihatid ka pauwi, para na rin siyang pag-aalaga sa katrabaho. Miss Wen, may mga nakatatanda at maliliit akong inaalagaan. May utang pa ako sa bahay at sasakyan. Sobrang bigat, hindi ako makahinga. Hayaan mo na akong kunin ang order na ito. Bibigyan kita ng diskwento. Sige na. Salamat sa iyo. Si Ginoong Lu ay nanliligaw. Bakit ako palaging nasasaktan? Walang pagtaas sa sahod. Kailangan ko pang mag-part-time bilang aktor. Hindi na talaga kaya ang ganitong buhay. Wen Heng, ikaw ang kumuha ng mga ito. Ika-13 kaso na ito. Sobra kang sipag. Narinig ko dati yung sinabing, pinakahirap na kaso sa buong Jiangsheng. Napanalo mo lahat. Medyo mahirap, pero nanalo pa rin. Ang galing mo naman. Narinig ko tungkol sa kasong iyon. Malaki ang bayad doon. Umabot ng 200 milyon. Sandali na lang, magkakaroon na ng pulong ng mga empleyado. Tara na, bilisan natin. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, ikaw ang nararapat sa award ng empleyado. Tara na. Mga kasamahan, tahimik lang sandali, hanggang sa katapusan ng buwang ito, ang kinita ng aming law firm, opisyal ng nalampasan. Ang 500 milyong marka. Susunod, ay ipapamahagi ko, ang gantimpala para sa pinakamahusay na empleyado ng quarter. Ang empleyadong ito, sa loob lamang ng ilang araw, ay para sa kumpanya, nakatanggap ng 200 milyon. Nakompleto ang ihi ng kumpanya. Kaya, nagpa siya ang kumpanya. Nabigyan ng empleyadong ito ng gantimpala. 3 milyon. Diyos ko, 3 milyong bonus. Hindi ko alam kung anong kaso ito. Sino ang nanalo? Ang dami ng premyo. Nakakabilib talaga. Wen Heng, syempre ikaw ang tinutukoy dito. Maliban sa iyo, sino pa ang makakakuha ng kasong 200 milyon? Kapag dumating na ang premyo, kailangan mo akong anyayahan sa pagkain. CJ, ikaw na ang pumili ng lugar. Ako ang magbabayad. Lahinan. Nagsimula na tayong magdiwang. Hindi pa inihayag ng kumpanya. Pinakamainam na kandidato. May mga tao kasi, na talagang iniisip ang kanilang halaga. Tama. Akala nila basta makakuha ng ilang kaso, ay makakakuha na ng pinakamahusay na empleyado. Kahit sino ay makakakuha ng 3 milyong ito. Ano bang sinasabi nyo? Kakaiba. Parang, may aso na tumatahol. Sa napakahalagang pulong na ito, paano nakapasok ang aso? Narinig mo ba? Narinig ko. Medyo maingay. Ito, sa hinaharap. Dapat tayong lumayo sa asong ulol. Dahil sa katunayan, ang asong ulol ay nangagat. Hindi pa ako nabakunahan laban sa rabies. Ikaw, Wen Heng, huwag kang magyabang. Gusto kong makita, kung makakatawa ka pa mamaya. Susunod, ipinahayag ko, ang pinakamahusay na empleyado ng kwartong ito. Ang nagwagi ng 3 milyong. Siya ay, basta makuha ko ang premyong ito, mababayaran ko na ang mga utang. Na utang ni Wen Jia. Maaari ko nang muling habulin, si Lu Jingshu, ang nagwagi ng pinakamahusay na empleyado. Si Shen Lin. Magbigay ng palakpak para sa kanya. Ano ang nangyayari, Wen Heng? Yung 2 bilyong kaso, hindi ba ikaw ang humawak? Tama nga, sobrang pagsisikap ni Wen Heng. Lahat kami ay nakikita iyon. Simula nang bumaba ang ranggo ni Shen Lin, araw-araw siyang nagbibihis ng maganda, hindi nagtatrabaho ng maayos. Paano siya magiging pinakamahusay na empleyado? Salamat sa law firm. Salamat kay Vice Presidente Zhang sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong tumanggap ng parangal. Hindi ko kayo bibigin. Vice Presidente Zhang. Vice Presidente Zhang, ang kumpanya ay kumita ng 5 bilyon, kung saan 2 rito ay akin. Siyang lahat ng mga kaso na ako ang namahala. Bakit siya ang pinakamahusay na empleyado ng kumpanya? Na siya. Ano ang iniisip mo, Wen Heng? Hindi ka ba kontento sa desisyon ng kumpanya? Hindi ko magawa ang maglakas ng loob, pero ito ay tungkol sa 2 bilyong kaso. Mula sa pagtanggap ng kaso hanggang sa pagtatapos. Ako lang ang nag-aasikaso nito. Ngayon, ibinibigay mo ang kredito kay Shen Lin. Hindi ba't hindi ito patas? Sino ang nagsabing ikaw ang may pananagutan sa kasong ito? Ngayon, ang kontratang ito. Nasa kamay ko. Nasa kamay ko. Siyempre, ito ang kaso ko. Bakit nasa iyo ang kontrata? Wen Heng. Anong sinasabi mo? Ang kontratang ito ay palaging nasa ilalim ni Shen Lin. Vice Presidente Zhang, pinapahirapan ako ni Wen Heng. Kailangan mong iparating sa kanila ang sama ng loob mo.
Mahal kong baby. Siyempre tutulungan kita. Pero ngayon si Wenheng ang nasa sikat. Hindi pwedeng basta-basta siyang lapitan. May ideya ako. Deputy General Zhang, kung tutulungan mo ang tao sa hinaharap, siguradong babayaran ka nila ng maayos. Kayong dalawa, nagkukunwari kayong magkaibigan. Malinaw na ang kasong ito ay akin. Huwag mong basta-basta sabihin ang hindi tama. Sa aming law firm, may kultura kaming lobo na naghihikayat sa mga empleyado na makipagkompetensya. Wala kang kakayahan na mapanatili ang dalawang order na ito. Sino pa ang dapat sisihin? Tama. Sa huli, ikaw pa rin ang walang kakayahan. Pupunta na ako ngayon para tumawag kay Chen Tai. Papasok siya ngayon para makipagsettle sa akin. Hello, Yan Chen. Gusto ko sanang itanong, kailan ka darating para masettle yung 2 bilyong kaso? Na iyon. Anong 2 bilyong kaso? Wala akong narinig tungkol dyan. Ganito yan, Ginang Chen. Dati ang kasong ito ay palaging hawak ni Stella. Ngunit pagkatapos, sabi mo si Stella, naiintindihan ko na, nasa daan na ako ngayon. Pagdating ko, agad tayong pipirma ng kontrata. Ayos na. Narinig mo ba, Wenheng? Darating na si Chen Tai para pumirma ng kontrata sa akin. At ano naman si Stella? Isa lang naman siyang walang silbing may bahay na nagtatangkang makipagkumpetensya sa akin. Ibalik mo sa akin ang kontrata. Umalis ka dito. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Talagang pinapahiya mo ang kumpanya natin. Kung makita ni Ginoong Lu ang ugali mo ngayon, baka hindi na siya pumasok dito. Shenlin, huwag mong gawing labis ang iyong pang-aapi. Darating na si Gan Chen. Sinasabi ko sa'yo, maging tapat ka. Huwag mo akong gawing gulo dito. Kapag ako'y nagalit, ihuhulog kita. Kasing dali lang ng pagdurog sa isang langgam. Huwag kang magsisi sa huli. Nakarating na ako. Nandito ako para pumirma ng kontrata. Ikaw na siguro si Gan Chen. Nandito ka na sa wakas. Pirmahan na natin ang kontrata. Bata, naalala ko, yung proyekto ng kumpanya namin. Si Stella ang namamahala. Nasaan siya? Ayan, Chen. Tungkol kay Stella, hindi magaling, at mas masama ang ugali. Araw-araw na lang siya, nakaayos para akitin ang mga lalaki. Ang kontratang ito, kapag pinirmahan mo sa akin, pareho lang din, Ginang Chen. Huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Ako nga si Stella. Lola, paano ka napunta dito? Heng-heng, hindi ko akalain na ikaw pala ang kilalang Stella sa mundo ng batas. Kung alam ko lang, naku, sana ikaw na lang ang humawak ng kaso ko. Ano? Paano ito posible? Si Yan Chen ay lola ni Wenheng. Paano ito posible? Sa tingin ko, marahil nag-aartista siya, Wenheng, para sa iyong benta. Naghanap ka pa ng isang matandang babae. Pumunta ka para magpanggap bilang si Chen Tai. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nag-aarte. Tama na yan. Ang matandang babae na to, puno ng mga mura at pangkaraniwang gamit. Hindi talaga mukhang mayaman. Parang galing sa labas lang. Ikaw, ako si Chen Yanhua, ang kliyente ng kontratang 200 milyon. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong tumawag at kumpirmahin kay Lu Jingshu. Si Ginoong Lu ay abala at walang oras para sa mga problema mo. Huwag mong sabihin na 200 milyon. Maliit kang cute, tingin ko. Hindi mo pa nga makuha ang 20 piso. Naglakas loob kang manloko dito. Ikaw, Vice Presidente Zhang, tingnan mo ang kanyang kahirapan. Siguradong para sa pera iyon. Matandang babae, kumukupas ka na ngayon at humingi ng tawad. Bibigyan kita ng 200 piso. Kumusta naman? Ulitin mo pa. Ano? Kukunot ka ba para sa maliit na cute na ito? Wenheng, nababaliw ka na. Vice Presidente Zhang, kailangan mong ipagtanggol siya. Wenheng, may natitira ka bang respeto sa mga patakaran ng kumpanya na naglakas loob kang manakit sa loob ng kumpanya? Talagang walang galang. Hindi ka pa ba humihingi ng tawad kay Shenlin? Puta ka talaga. Sa tingin ko, kayo ang dapat humingi ng paumanhin. Nagkakamali kayo at nilalait ang customer. Sa tingin ko kayo ay parang uwak at palaka. Tunay na bagay, sa tingin ko ikaw ay, hanggat hindi nakikita ang kabaong, walang luha. Maniwala ka, agad kitang aalisin. Para hindi ka na makapagpatuloy dito. Hindi mo kaya, subukan mo. Tingnan ko sa inyo, sino ang may lakas na magtanggal sa amin, ahe. Mahal na mahal. Ano na klaseng bagay ito? Bakit ka nagmamalaki dito? Dahil ako ang lola ni Lu Jianshu. Lu Group. At ang law firm na ito ay pag-aari ng aming Lu Group. Ngayon, ang mga mandaraya ay sobrang yabang na. Kung mag-imbento ka ng kasinungalingan, dapat may hangganan ka. Mula sa bahay ni Ginoong Lu,
Araw-araw ay may mga katulong at yaya. Sinasalubong siya ng mamahaling sasakyan. Saan ka makakakita ng ganitong kahirapan? Tama. Isang maliit na cute na nagtatangkang magpanggap sa harap ko. Nay, siya talaga ang ginang Lu. Maglakas loob na magpanggap sa harap ko. Si Lola ay talagang si Gian, Lu. Kung muli kayong magiging walang galang kay Lola, magsisisi kayo. Ano bang hindi ko kayang gawin? Ngayon, ipapapatirapa ko kayo at humingi ng tawad. Security, bakit hindi nyo pa pinipigilan ang dalawang mandaraya na ito? Hawakan nyo sila. Ngayon ipapakita ko sa kanila kung ano ang mangyayari kapag nagmamalabi sila. Sugod. Bitawan mo ako. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Wenheng, ngayon alam na ang takot. Tama lang naman kanina, sobrang yabang. Bitawan nyo kami. Kapag nalaman ito ng apo ko, hindi kayo makakaligtas. Sa itsura mong yan, anong kakayahan meron ang apo mo? Takot lang yan sa mga pulubing nasa labas. Papaluhurin ko sila. Bakit? Ayaw. Sige, tutulungan kita. Tigil na. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na gumalaw sa mga tao ko? Gawa, bitawan mo. Ginoong Lu, si Wenheng at ang matandang babae na ito ay nagkasundo na magpanggap bilang Gian, Lu. Nagtuturo ako sa kanila para sa iyo. Walang masama sa lola, di ba? Si Aheng ang nahirapan. Si Hao bata, ganyan ka talaga palagi, na nag-aalaga sa aking manugang. Diyos ko, iyan na nga si Giangi, Lu. Mukhang malalagot na sina Vice President Zhang at Shenlin. Narinig niyo ba? Kakatawag lang ni Giangi, Lu kay Wenheng. Manugang. Posible bang si Wenheng ay tunay na asawa ni Ginoong Lu? Ano? Ginoong Lu, ito ay... Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ikaw ay tinanggal sa trabaho. Assistant Wang. I freeze ang lahat ng kanyang ari-arian. Bago mag-alas 12 ngayon, gusto kong mawala siya sa Jiangxing. Ginoong Lu, patawad na. Patawad na Ginoong Lu. Siya iyon. Lahat ito ay utos ng baliw na babaeng ito. Ginoong Lu, ihampas siya. Ginoong Lu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Lu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Paano mangyayari yon? Ang babaeng ito, paano ito maaaring? Sabi mo lang kanina. Sino ang dapat yumuko at humingi ng tawad sa iyo? Ginoong Lu, mali ang narinig mo. Hindi ko ginawa. Pinipigilan ko siya. Pakawalan mo ako. Bakit niyo ako hinuhuli? Jinshu, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Siya ang unang tumama sa iyo. Alaynan, Assistant Wang. Suklian mo. Suklian mo hanggang sa siya ay humingi ng tawad. Bakit ako magsusori sa kanya? Wenheng. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Wala ka pang pagsisisi. Ituloy mo lang ang pananakit. Sa kumpanyang ito, hindi pinapayagan ang sinuman. Pinabuli ang aking manugang. Wag na, wag na. Wenheng, ako ang may kasalanan, hindi ko nakilala ang dakila. Ngayon, magpapakumbaba ako at humihingi ng tawad. Wenheng, alam ko talagang nagkamali ako. Ako'y bulag sa katotohanan. Pakiusap, patawarin mo ako. Wag mo akong hawakan, Shenlin. Paulit-ulit mo akong nilalait, pinagsamantalahan. Karapat dapat ka sa lahat ng ito. Ihatak siya pababa, ipagbigay alam. Kung may sinumang kumpanya sa industriya, ang kumpanya ay may lakas ng loob na kunin siya. Iyon ay laban sa buong pamilya Lu. Ayaw ko. Pakiusap. Huwag, huwag. Bitawan mo ako. Sa kwartong ito, pinakamahusay na empleyado. Nakuha ni Wenheng. Mayroon bang mga pagtutol? Wala, wala. Ang kasong ito ay talagang nakuha ni Wenheng. Ang pagsisikap ni Wenheng ay nakikita naming lahat. Kung ganun nga, magkahiwalay na tayo. Masakit ba? Ipakita mo sa akin. Ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala mo, Ginoong Lu. Bakit mo ako itulak? Hindi pa umalis ang lola natin. Buwisit na bata. Saan nanggaling ang dami nyo ng mga demonyo at halimaw? Bakit kayo naglakas loob na ganyan? Mang Api, Lola, ako ang may pagkukulang. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan ko si Aheng. Sana nga ganoon. Kung hindi, bubugbugin kita sa mga paa. Balikan natin to. Matagal ko na ring hindi nakita ang aking munting cute. Paano kung ganito? Babalik ako sa inyo ngayon para magstay ng ilang araw. Para makita ang aking cute na si Meng. Ay naku, kung pupunta si Lola sa apartment. Hindi ba niya matutuklasan na magkaibang kwarto kami natutulog? Lola, hindi ba ito medyo hindi maginhawa? Mayroon bang hindi maginhawa? Baka kayo, ayaw sa akin, itong matandang babae. Hindi. Lola, kasalukuyan kaming
Naghahanda para magbuntis, kaya baka medyo abala kami. Tama ba, asawa? Ay naku, bakit hindi mo sinabi agad? Kung ganoon ako, hindi na sana kita istorbohin. Sige, aalis na ako. Assistant Wang, ihatid ang gatas sa lola. CJ. Sandali lang, tatawagan ko ang tao para dalhan ka ng sabaw ng usa, para makabawi ka. Sana ngayong taon. Isang sanggol lang. Huwag mag-alala, lola. Sisikapin ko talaga. Anong sinasabi mo? Sino ang nagplano na magbuntis? Bakit? Ano pa ba? Sabihin mo kay lola, 5 taon na kaming hiwalay, at hiwalay pa rin kaming natutulog. Hindi ka pa rin sumusunod. Oras na para matapos ang trabaho. Kung hindi ka aalis, babawasan ang sahod mo. Attorney Wen Lu Jinshu. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Xiao Meng. Mama. Tito. Bumalik na kayo. Hindi naging masunurin si Xiao Meng sa bahay. Esan, si Xiao Meng ay napakamabait. Mama, Tito. Parang kayo sa mga teleserye. Mga nanay at tatay. Xiao Meng, huwag kang magbula. Xiao Meng, gusto mo ba si Tito? Gusto ko ang tiyuhin na matangkad at gwapo. Mabait siya sa mama at kay Xiao Meng. Hindi kasing ganda ng tiyuhin. Sige, ikaw na lang ang maging tatay ko. Xiao Meng, huwag kang ganyan. Busy ang tiyuhin. Wala siyang oras. Huwag mo siyang istorbohin. Pero, lahat ng ibang bata may mga tatay. Ako lang ang wala. Sinasabihan nila akong katawa-tawa. Xiao Meng, hindi na ako malungkot. Tatay, bukas sasamahan kita bumili ng bagong laruan at bagong damit. Sige ba, CJ? Pinakamamahal kita, tatay. Kaya bukas ikaw na ang tatay ni Xiao Meng. Xiao Meng, dito ang kasama mong maglaro. CJ. Fuk. Si Xiao Meng ay nasa tamang edad para hangarin ang pagmamahal ng ama. Itinatago niya ang pagkatao ng kanyang ama. Sobrang makasarili kaya ba iyon? Mama, gutom na ako. Okay, Mama, gagawa na ako ng pagkain para sa'yo. Ako na ang gagawa. Hindi pwede yan. Mas mabuti kung ako na lang. Dati, wala ka namang ginagawa, na hindi mo pinapasok ang tubig. Anong alam mong gawin? Kakatapos ko lang din magutom. Pupunta ako para gumawa ng pagkain para kay Xiao Meng. Masarap ang luto ng tiyuhin. Ikaw, walang konsensya. Sino bang araw-araw ang nagluluto para sa'yo? Tapos dito ka pa nagpapakita ng kahinaan ko. Hindi ito kasalanan ni Xiao Meng. Sa totoo lang, ikaw ang nagluluto noon. Talagang mahirap lunukin. Sinasabi mong masama ang luto ko, pero hindi ka naman ganyan noon. Subukan mo ang bago kong natutunan. Negosyo. Anong klaseng ekspresyon yan? Sabihin mong masarap. Masarap. Asawa ko, anong hindi masarap na niluto mo? Ano ang dapat kong sabihin? Asawa. Anong sinasabi mo? Kumain na. Nanay, namumula ka. Ako, hindi lang namumula. Pati tenga ko namumula. Alam ko. Namumula ka dahil nahihiya ka. Gusto ni mama si Tito. Masyado kang madaldal habang kumakain. Bakit? Nahihiya ka ba? Wenheng, hindi mo ba ako nakakalimutan? Huwag kang magpaloko sa sarili mo. Alam ko naman ang kasabihang, na ang mabuting kabayo ay hindi bumabalik sa dati. Ayos na ayos iyon. Siyempre, wala naman akong masyadong interes sa iyo. Pero Tito, bakit namumula rin ang iyong mga tainga? Talaga ba? Telepono ng kumpanya. Hello, Assistant Wang. Nanay, gusto ko talaga si Tito. Masarap ang luto niya, at nakikipaglaro pa siya sa akin. Talagang mabuti siya. Kaya kami, pwede ba kami ni Tito, na laging magkasama? Parang,
Parang tunay na pamilya. May sarili ding buhay ang tiyuhin. Abala siya. Hindi natin siya maaring istorbohin palagi. Shy. Pero, Mama, hindi mo ba gusto si tiyuhin? Hindi ko alam. Simula nang makilala ni Mama si Tito, mas madalas na siyang umiti kaysa dati. Sa tingin ko, gusto ni Mama si Tito. Sabi sa telebisyon, kung gusto mo, dapat kang maging matapang at habulin ito. Sige na, mabilis, pumikit ka at matulog na. Maliit, listen, bilang, yun. Kung gusto mo, dapat kang maging matapang. Tungkol kay Lu Jinsong, nagawa ko ang napakasamang bagay. Patawarin ba niya ako? Nasaan na ba yung gamot na ito? Nagsimula na naman ang sakit sa tiyan. Sa huling pagsusuri, sinabi na lumalala ang iyong gastritis. Hindi ka pa umiinom ng gamot sa tamang oras. Nakalimutan ko lang kasi. Humiga ka na. Masasahihin kita. Hindi na kailangan. Maliit lang yan na problema ko. Kaya ko naman mag-isa. Anong ginagawa mo? Pakababa mo ako. Dati, nasasakit ang tiyan ko tuwing gabi. Sino ba ang pilit na? Yayakapin ako bago matulog. Ngayon, nahihiya ka na pala. Noon iyon. Ngayon. Bukas ay may inspeksyon sa mall. Sana nandyan ka. Bilang boss, nagmamalasakit ako sa kalagayan ng mga empleyado. May problema ba, Ginoong Lu? Ganyan ka ba sa bawat empleyado? Ang mga mahusay na empleyado ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Tama. Bukas, isama mo si Xiaoming. Nangako ako sa kanya, nabibili ako sa kanya ng bagong damit, Lu Jingshu. Huwag kang maging masyadong mabait sa amin. Gusto kong maging mabait sa sinuman na gusto ko. Wala kang pakialam doon. Matulog na ngayon. Nandito na ako sa mall. Kailan ka darating? Tayo. Harmonya. Malapit na ako. Ako ikaw. Assistant Wang. Ano sa tingin mo sa suot ko ngayon? Huwag mag-alala, Ginoong Lu. Talagang astig ang suot mo. Sobrang nakakaakit sa mga dalaga. Ayos lang iyon. Tandaan mong mag-book ng venue ng maaga at maghanda ng kaunti pang mga merienda at laruan na gusto ng mga bata. Si Ginoong Lu, ang kanyang estilo na parang peacock na nagbubukas ng mga pakpak. Hindi ito para mag-inspeksyon ng mall. Siyempre, ito ay para sa isang date. Bilisan niyo ang mga galaw. May malaking tao na darating. Agad na express ang mga damit na ito at ipatong ng maayos. Papasok muna ako para magpahinga. Alam ko na, manager. Yung mga taong mayabang at mapangmata. Kung hindi dahil sa taong iyon, hindi sana ako nahirapan sa industriya. Wenheng. Mama, hintayin mo si Tito na dumating. Sama-sama tayong kumain ng prutas na sorbetes. CJ, pero hindi ka pwedeng kumain ng mangga. Huwag kalimutan na allergic ka sa mangga. Nanay, ang ganda ng damit na ito. Kung gusto mo, subukan mo nga. Ang damit na ito ay limitado lang sa aming tindahan. Mahal ang presyo. Huwag mong hawakan gamit ang maruming kamay mo. Kung masira mo, hindi mo kayang magbayad. Shenlin, paano mo? Hindi ko akalain na isang taong tulad mo mula sa mababang uri ay pupunta sa ganitong mataas na klase na lugar. Hindi ba ka? Pagod na si Ginoong Lu sa'yo. Kaya pumunta ka dito para manghuli ng bagong mayaman. Ah, masamang babae, nagsisinungaling ka. Ang nanay ay nandito para bumili ng mga bagay para sa akin. Bumili ng damit. Sa sahod ng nanay mo.
Hindi niya kayang bumili ng kahit isang medyas dito. Tulad ng mga katulad nyo, dapat kayong pumunta sa pamilihan, bumili ng mga paninda sa kalsada. Magkano ang sahod mo? Kaya mo bang bilhin ito? Maliit na kuneho, nangangahas kang pagtawanan ako. Shenlin, ganito ang iyong saloobin sa trabaho. Matagal ka nang nandyan sa tindahan ng mga mamahaling bagay. Akala mo isa ka na ring mamahaling bagay. Wenheng, huwag kang magpanggap dito. Mga daga sa imburnal, na naglakas loob pang sumigaw sa akin. Kahit na ako'y isang sales assistant, mas mataas ang katayuan ko kaysa sa mga tulad ninyo, na mga mababang uri. Ang mga bagay dito, hindi mo kayang bilhin. Masamang tiya, huwag ka nang tumawag. Sira na ang boses mo. Parang bibe ang tunog. Ay nga. Ano bang mataas na lugar ito? Pag sumigaw ka, akala ko nasa palengke ako. Kayo. Ako, bibili na ako. Hindi ba ito isang damit lang? Sino ang nagsabing hindi namin kaya bumili? Tama, hindi lang kami bibili. Bibili pa kami ng sunod-sunod. Why, Xiao Meng, sobrang laki ng pinagsasabi mo. Tingnan ko nga kung magkano itong damit. 33,000. Ginto ba ang hinabi ng damit na ito? O diamante ang nakasabit kaya ganito kamahal? Mama! Ito, ang damit na ito. Kapag tiningnan ng mabuti, hindi naman ito ganoon kaganda. Pangit. Kung hindi kayang bilhin, hindi kayang bilhin. Anong pakitang tao ito? Talagang nakakahiya. Guardia, may 2 pulubi dito sa tindahan na nagkakala. Malubhang nakakaapekto sa kaayusan. Itapon niyo sila sa labas. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tigilan mo. Titingnan ko kung sino ang magkakagusto sa kanila. Lu, Ginoong Lu, anong nangyari? Tio, yung masamang tiyahin ay sinabihan kaming mga pulubi. Sinasabi na hindi kami makabili ng mga bagay dito. Ginoong Lu, hindi ko sinasadya. Ano ka ba? Kahit ang aking ay naglakas loob pang mangutya. Ginoong Lu. Ginoong Lu, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ano ang kailangan ninyo? Ako na ang personal na maglilingkod sa inyo. Bakit ka pa nakatayo dyan? Ikaw ang may kagagawa nito. Bakit hindi ka agad humingi ng tawad kay Ginoong Lu? At sa mahal na bisita, bilisan mo. Ginoong Lu. Wenheng. Pasensya na. Ginoong Lu, pakiusap. Walo. Lahat ng bagong produkto sa season na ito ay nakapack na. CJ. Maganda ang sapatos na ito, gusto mo ba? Gusto ko naman talaga. Pero, hindi ba't sinabi natin, na mga damit lang para sa bata ang bibilhin? Para lang kay Xiao Meng, natatakot akong magalit ka. Anong sinasabi mo? Paano ako magsiselos? Chuan. Zeo, 3, Chuan. Subukan mo ang sapatos sa kanya. Narinig mo ba, bilisan mo. Sige na, ako na lang ang gagawa. Maganda ba? Sakto ang taas. Bagay sa iyong pagkatao. Parang prinsesa si Mama. Bakit? Bakit siya ang nakakuha ng lahat ng ito? Wenheng, maghintay ka sa akin. Mama, medyo nauuhaw ako. Mahal na Ginoo, nag-aalok kami ng brand na afternoon tea. Sandali lang po, mabilis ka. Pwede. Pero hindi mo pwedeng kumain ng mangga. Huwag kalimutan, allergic ka sa mangga. Ayun. Wenheng. Ito ay sa sarili mong kagustuhan. Malaki. Ginoong Lu, mga bagong produkto sa season. Nakapak na lahat. Ayos, Mama. Sobrang kati ng mukha ko. Xiao Meng, anong nangyari sa'yo? Manga. Allergic si Xiao Meng sa manga. Huwag siyang pahintuin. Mas mabuti pang magdasal ka na okay siya. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon para gawin ang bawat araw mo sa bilangguan na mas masahol pa sa kamatayan. Ihampas siya at ipasa sa pulis sa kasong sinadyang pananakit. Wala akong kasalanan. Sisi niyong lahat si Wenheng na salbahing iyon. Pakawalan ninyo ako.
Nanay, maliit. Dadalian kitang dalhin sa ospital, ha? Ako na ang magmamaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Nurse. Nurse, ang anak kong babae ay allergic sa mangga. Mayroon na siyang hirap sa paghinga. Petsa ng kapanganakan ng bata. Kailangan kong irehistro ang medical na record. August 15, 2020. August 2020. Kami ni Wenheng ay naghiwalay noong 2019. Noong Oktubre pa lamang. Ibigay mo sa akin ang bata. Mag-uumpisa na tayo sa paggamot. Bundok. Paano nangyari ito? Si Xiaoming ay katulad ko. Pareho kaming allergic sa mangga. Kung susundin ang petsa ng kapanganakan na nabanggit nang buntis si Wenheng, hindi pa kami naghiwalay. Kumusta ang kalagayan ng doktor? Sa kabutihang palad, hindi marami ang nainom. Wala nang malalang problema ang bata ngayon. Ayos, salamat doktor. Lu Jinshu, umuwi na tayo. Dumating na tayo dito. Gumawa ng CE test bago umalis. Sana test. Bakit kailangan gawin yan? Hindi ba't nagawa na yan dati? Para sa seguridad lang naman. Sakto lang, hayaan si Xiaoming na mag-obserba dito. Nang ilang panahon. Isang lungsod sa Persia noon. May dalawang magkapatid. Ito ang ulat ng pagsusuri. Naipadala na ang sample para sa pagsusuri. Lalabas ang resulta sa loob ng 30 minuto. CJ. Itutuloy natin. Aynan, kumuha ng asawa ang kuya ko na anak ng mayamang negosyante. Tapos na. Kung malaman niya ito, nagtago ako sa kanya ng napakatagal. Sa ugali ni Lu Jinshu na may galit, siguradong hindi niya ako patatawarin. Ako. Pupunta lang ako sa banyo. Naalala ko na 5 minuto ka lang ang nakalipas. Pumunta doon. Parang papel lang ba ang pantog mo? Umupo ka. Sa totoo lang, gusto ko lang nadaanan para bumili ng bote ng tubig para kay Xiaoming. Sa view ward, may libreng mineral na tubig. Nanay, bakit lagi kang naiisip na lumabas? Sa totoo lang pumutok ang almoranas ko. Gusto kong ayusin ito. Sige na, kung talagang hindi kaya, pumunta ka sa proktolohiya. Ang resulta ng pagsusuri ng magulang at anak ay lumabas na. Numero 5-1-00007-030-038. Wenheng. Talagang magaling ka. Na nakatago ito sa akin ng napakatagal. Si Xiaoming ay anak ko. Ano pa ang masasabi mo? Hindi ko lang gusto na malaman mo. Nakukunin mo ang bata. Sa paningin mo, ganito ako. Kumpara sa dati kong pagtrato sa'yo. At ang paghiwalay natin. Ngayon, ikaw na ang presidente. Siguradong gusto mong maghiganti sa akin. Ikaw, hindi mo ako sinabihan ng ganito katagal. Mama, tito. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ikaw ba ang aking tatay? Si Xiaoming. Ako ang tatay ni Xiaoming. Talagang kamukha ni Xiaoming ang kanyang tatay. Matalino at masigla. Yay, may tatay na ako. Sa susunod, gusto ni Xiaoming na maging kasama ang tatay at nanay. Ayos, dadaling kita at si nanay pa uwi. Aynan. Wenheng. Uuwi ako at dahan-dahan. Kung bibilangin ang utang na ito sa'yo. Baka dapat tayong umalis ngayon. Hintayin na lang na humupa ang galit niya. Saan pupunta si Attorney Wen? Lalabas ako para bumili ng merienda. Naku, mukhang gusto mong tumakas. Tulog na ang bata. Panahon na para magbayaran. Ay, bakit mo ako pinakawalan? Sabi mo na, may tinatago ka pa ba sa akin? Wala na talaga. Talaga. Kailangan mo ba ng paalala? Sabi mo dati. Si Xiaoming ay anak ng dati mong asawa. Ano naman ang dati mong asawa? Pag nagdiborsyo, bawal na bang magpakasal muli? May ex-husband ka talaga. Kung aaminin mo ngayon, naniloko mo siya tungkol dito.
Si Lu Jingshu, tiyak na parurusahan ako ng mabuti. Hindi pwedeng umamin. CJ, babalikan kita tungkol dito sa susunod. At mayroon pa. Wala na talaga. Wenheng. Nang umalis ka sa akin noon, ay dahil nalugi ang pamilya Wen. Tama ba? Alam mo na. Kaya Wenheng, huwag mo na akong itago ng kahit anong bagay sa hinaharap. Kapag may problema ka, tutulungan kitang lutasin ito. Ang gusto ko lang ay huwag mo akong iwan. Ako. Naiintindihan ko na. Matagal mo na akong nilihiman. Paano mo ako babayaran? Gusto mo ba na magtrabaho pa ako ng ilang taon? Babayaran kita ng kompensasyon sa mental na pinsala. Alam mo naman na hindi yan ang gusto ko. Ano ba ang gusto mo? Sabi mo nga, Wenheng. Hindi na kita palalampasin ngayon. Tatay at nanay gising na. Wow, ang sweet ng tatay at nanay. Nahihiya. Maliit na Meng. Sige, pumunta ka na sa sala at maghintay sa amin. Darating na si tatay at nanay. Aynan. Bakit? Nahihiya ka? Wenheng. Tungkol sa nangyari kagabi, pag-usapan natin. Sa susunod na lang. Malilat na si Xiao Meng sa paaralan. Una ako na. Phew. Ginoong Lu, kailangan mong lagdaan ang dokumentong ito. CJ, ihanda mo na. Dadalahin kita para magtanghalian. Hindi na, salamat. May usapan na ako sa kaibigan. Kung wala namang ibang bagay, mauna na ako. Sisi ko na hindi ko napigilan ang tukso kagabi. Nakatulog pa ako sa ex-husband ko. Paano ko siya haharapin ngayon? Assistant Wang, natulog na mag-isa at umalis. Anong ibig sabihin nito? Ayaw ba niyang maging responsable? Ayaw ba niyang maging responsable? Yung, karaniwan sa ganitong pagkakataon, dapat mas aktibo ang lalaki. Ginoong Lu, bakit hindi ka bumili ng bulaklak para subukan? Tulungan mo akong maghanda ng ilang bagay. Nakaayos na ang lahat ni Ginoong Lu. Dapat nandyan na si Attorney Wen. Sa coffee shop na ito. Hey, huwag kang gumalaw. Hindi tama. Bakit ako aalis? Ako ang tatay ng bata. Wenheng, pasensya na. Sa totoo lang, hindi ko talaga nais ang diborsyo. Naiintindihan ko, susubukan kong ayusin ito. Yit said, kung maaari lang. Gusto ko sanang makipag-ayos. Siya, talagang may isang dating asawa. At gusto pa niyang makipag-ayos sa kanya. Hindi ba't sinabi nating magkikita tayo mamaya? Sasagipin kita. Anong pagkikita? Sang-ayon ka kahapon. Nakalimutan ko. Xiao Meng. Aynan. Nami-miss mo ba si Papa? Kahit nagdiborsyo na kami, patuloy pa rin siyang nanghaharas sa kanyang dating asawa. Parang hindi naman ito tama, di ba? Anong mali doon? Hindi ba tapos ang nararamdaman namin ng dati kong asawa? Ayaw mo bang ibalik siya sa akin? Wenheng, ang pananao mo ay talaga namang palaging bumababa. Lu Jingshu, ano bang sinasabi mo? Si Jiang An ay nandito lang para sa konsultasyon sa diborsyo. Anong konsultasyon? Paano kumukuha ng asawa ng iba? Huwag kang magsalita ng ganyan, Lu Jingshu. Balik tayo at pag-usapan ito. Pasensya na, mag-set tayo ng ibang oras. Bumili si Papa ng bagong laruan para sa iyo. Maglaro ka na sa kwarto mo. Aynan. Lu Jingshu, kakakailan lang ay nagtatrabaho lang ako. Mahalaga sa akin ang kasong ito. Si Jiang An ay dumating lang para magtanong tungkol sa kaso. Kailangan sa trabaho. Umingiti ng masaya sa coffee shop. Kailangan mo bang haplosin ang buhok mo? May isang pusa ng willow sa buhok ko. Tinulungan niya lang akong alisin iyon. Hindi naman iyon ibig sabihin ng kahit ano.
ang pagdapo sa buhok mo ay hindi ibig sabihin ng kahit ano. Para sa iyo, ano ba ang maaaring magpahiwatig ng kahit ano? Lu Jinshu. Anong ibig mong sabihin? Kahit sino pa ang kasama mo, ay napakalapit ninyo. Siguro ako ang hindi nakakaintindi sa ibig mong sabihin. Ganito mo talaga ako iniisip. Ano ba kung napakalapit namin? Sino man ang gusto kong makausap, siya ang kakausapin ko. May karapatan ka ba dyan? Huwag mong kalimutan na kami ay hiwalay na. Wala na tayong anumang makabuluhang relasyon. Wenheng, ulitin mo nga. Siyang ikaw noong gabing iyon. Sabi ko tapos na tayo. Akala mo ba makakatulong? Ang isang tulog. Ginoong Lu, sobra naman. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Tama ka. Nagdiborsyo na tayo. Simula ngayon. Hindi na ako makikialam sa buhay mo. Yin! Gawa ba ng baboy ang utak mo? Karaniwan, ang normal na tao ay hindi makaisip ng mga pangit na ideya. Lumayas ka at gawin ulit. Ano na nangyari kay Ginoong Lu ngayon? Parang kumain siya ng dinamita. 3 kasamahan na niya ang napaiyak sa pagsaway. Wenheng, hindi ba maganda ang relasyon mo kay Ginoong Lu? Baka ikaw na ang pumunta para makipag-usap. Hindi maganda ang pakiramdam niya, ano ba ang pakialam ko? Uunahan ko nang pumasok sa trabaho. Ha? Kakaiba. Bakit ngayon ang lahat ay hindi maganda ang pakiramdam? Lahat ay hindi masaya. Ginoo Lu. Dumating na ba si Attorney Wen? Nandito na siya. Kakausap lang niya. May reaksyon ba siya? Anong ginagawa niya ngayon? Mukhang walang pagbabago si Attorney Wen. Kasalukuyan na siyang pumunta. Tumatanggap na siya ng kliyente. Para sa kanya, hindi talaga ako mahalaga. Ngunit, ang kliyenteng si Ginoong Wang, mukhang hindi maganda ang kanyang pagkatao. Ginoong Lu, gusto mo bang tingnan? Hindi pupunta. Sa hinaharap tungkol sa kanya, hindi na kailangan ipaalam sa akin. Ginoo, ano po ang dahilan ng inyong paghihiwalay? Ano po ang dahilan? Ay naku. Nasa bahay po ang misis ko. Marunong lang magluto at maglinis. Walang kahit anong kasiyahan. Ako naman, sa labas, may kasama akong estudyante. Siyempre, maganda at masaya pa. Ay naku, hindi katulad niya. Matanda na at walang alindog. Ayaw ko nang ipakita pa sa labas, nakakahiya. Paano naman ang mga ari-arian? Ano ang naiisip mo? Anong naiisip? Siyempre, siya ang aalis na walang dala. Yung bahay at sasakyan. Lahat ng ito ay pinaghirapan ko. Wala naman siyang ginawa kundi nasa bahay. Magluto ng pagkain. Maglaba ng damit. Mag-alaga ng bata. Sino ba ang hindi marunong gawin yan? Gusto mo pang hatiin ang aking ari-arian? Walang mangyayari. Sasabihin ko sa'yo. Ginoong Wang, tiyak na nakasaad sa batas na ang mga ari-arian ng mag-asawa ay dapat na patas na hatiin. Hindi ito dapat nakasalalay sa inyo lamang. Bukod dito, kayo ay nagkaroon ng relasyon habang kasal. Kayo ang may pagkakamali. Ano bang pagkakamali o hindi pagkakamali? Ano bang masama sa pagdaraya ko? Kung siya ay may kaunting alindog, kailangan ko bang lumabas at humanap ng iba? Sobrang nakakainis. Kung siya ay may kaunting alindog, kailangan ko bang lumabas at humanap ng iba? Ay naku. Ayan Wen. Tiningnan ko ng mabuti. Maganda ka naman pala. Kung ang asawa ko ay kasing ganda mo, siguro. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Sabi mo nga, Ginoo. Pasensya na, hindi ko kayang tanggapin ang kasong ito. Pakiusap, umalis ka na. Anong klaseng asal ito? Sinasabi ko sa iyo, mahalaga akong kliyente ng inyong law firm. Kung ayaw mong mapalayas, dapat mo akong paglingkuran ng maayos. Hindi pa ako nakapaglaro ng abogado. Anong ginagawa mo? Ikaw, mabahong insekto. Sira na hanggang buto. Karapat-dapat ka lang na mabuhay. Sa kanal, nabubulok at mabaho. Ang misis mo ay nakatagpo sa'yo. Talagang malas na sa walong buhay. Naglalakas loob kang itulak ako. Binigyan kita ng mukha, pero wala kang hiya. Ngayon, kailangan kitang pilitin na hindi maiiwasan. Sige na, anong ginagawa mo? Huwag. Tulong, pakawalan mo ako. Sino ka? Ginoong Lu, ikaw. Bakit ka biglang dumating? Ako, kasama ko si Wen. Si Ian, Wen at kami, ay nag-uusap tungkol sa kaso. Tungkol sa kaso? Kaso ni Iwang, na may kinalaman sa paghawak sa aking empleyado. Misunderstanding lang. Lahat ng ito ay isang pagkakamali. Ginoo Lu, tingnan mo, matagal na tayong nagtutulungan. Sa loob ng maraming taon. Hindi na kailangang sirain ang ating relasyon. Dahil sa isang babae.
Hindi ba't mas mahalaga ang pagkakaibigan natin? Kaysa sa pakikipagtulungan, mas gusto kong umalis ka sa Jiangxing. Kaysa makipagtulungan, mas gusto kong umalis ka sa Jiangxing. Assistant Wang, itigil ang lahat ng kooperasyon. Sa Wang Group, ipagbigay alam sa industriya, bawiin ang suporta sa Wang Group, puhunan at pakikipagtulungan, mangolekta ng mga kaso ng pag-iwas sa buwis, pagsuhol, mga ebidensya ng masamang bidding, ibigay lahat sa pulis. Sobrang malas ni Ginoong Wang. Tamang-tama, hindi maganda ang mood ni Ginoong Lu. Ngayon, si Ginoong Wang, tiyak na mawawala ng lahat ng kanyang ari-arian. Ginoong Lu, pakiusap, patawarin mo ako. Humihingi ako ng tawad. Mali ako, mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ayan, Wen. Mali ako. Kung epektibo ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ang pulis? Mga taong tulad mo, dapat pisikal na putulan, para hindi na makapinsala pa sa iba. Hindi ganoon. Miss Wen, mali ako. Ihampas siya. Sirain ang kanyang kamay. Ginoong Lu. Salamat sa iyo, para ito sa reputasyon ng opisina. Hindi ikaw. Bumalik ka sa trabaho. Sa loob ng 15 minuto, gusto kong makita ang mga dokumento mong inayos. Sabi ko, tapos na tayo, matagal na. Sabi ko, matagal na tayong tapos. Akala mo ba sa isang tulog, magbabago ang anuman? Si Ginoong Lu, masyado namang mataas ang pagtingin sa sarili. Talagang nagalit si Lu Jingshu. Noong araw na iyon, yun bang sinabi ko noon? Sobra yata ang bigat. Ayos ka lang ba? Tutulungan kitang tumayo. Sandali lang. Parang naikot ang paa ko. Huwag kang mag-alala. May dala akong first aid kit. Tutulungan kita. Mag-ingat ka. Laging magdala ng first aid kit. Hindi iyon. Ito ay si Lu. Dumaan sa botika. Bumili lang. Para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Halika. Ganito na, ayos na. Hindi ka makagalaw ng paa. Baka ihatid kita pa uwi. Ito rin ang gamot mo. Salamat sa'yo. Nanay, bumalik ka na. Xiao Meng, nasaan si Papa? Papa, nasa kusina siya nagluluto. Tapos na ang pagkain. Kain na tayo. Lu Jingshu, nakita ko si Assistant Wang. Pinadala ko na sa'yo ang mensahe. Ikaw ang nagpadala ng tao para ibalik ito sa akin. Ngayon ay ako ang nakikialam. Hindi na maulit, hindi ko iyon ang ibig sabihin. Lu Jingshu, mag-usap tayo ng maayos. Wala tayong dapat pag-usapan. Ang iyong mga bagay ay wala akong kinalaman. Kahit na ikaw at ang iyong ex-asawa ay magkasama muli, wala akong anumang opinyon. Kahit na ikaw at ang iyong ex-asawa, muling pag-aasawa, wala rin akong anumang opinyon. Ano ng dating asawa pa? Sagot muna ako ng tawag. Tunay na, mas mahalaga pa rin siya kaysa sa akin. May gagawin pa ako. Umalis na muna ako. Puso. Halo. Wenheng, nagbalikan na kami ng ex-wife ko. Wala nang kaso. Ayos lang yan. Congrats sa'yo. Speaking of which, kumusta kayo ng lalaking iyon? Noong nakaraan ba, inala niya akong parang asawa mo dati. Asawa mo dati. Sobrang seloso niya. Narinig ko iyon. Ganun ba? Ganoon ba? Kaya nung araw na iyon, talagang nasaktan ko siya. Nanay, nag-away ba kayo ni tatay? Hindi. Konting tampuhan lang. Alam ko na nga, hindi magagalit ang tatay kay nanay. Siyempre, hindi. Sobrang gusto ni tatay si nanay. Ngayong gabi, huli si nanay umuwi. Tinitingnan ni tatay ang pintuan ng matagal. Talaga ba? Nga, mga duwag kayo lahat. Masyadong halata na gusto mo, pero pipiliin mong hindi aminin. Nanay, sige, habulin mo si Papa. Parang sadsisi. Yung prinsesa na naghahanap ng prinsipe. Tama. Masyado kong halata. Gusto ko si Lu Jingshu.
Matagal na akong hinahabol niya. Dapat naman ay ako na ang humabol sa kanya. Si Xiao Ming ay mabait sa bahay. Mama, pupunta akong kunin ang tatay mo. Ginoong Lu, anong silbi ng uminom mag-isa? Gusto mo ba? Sumama sa akin para mag-enjoy. Dito namin. May espesyal na listahan ng alak. Lumayas ka. Ayoko ng marumi. Bakit? May problema. Lu Jinshu. Gusto kong ipaliwanag sa iyo. Ang tungkol kay Jiang An. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Ayaw kong makinig. Wenheng. Ikaw mismo ang nagsabi. Tapos na tayo. Ano? Maaari ba tayong magkasama muli? Wala akong oras para samahan ka sa ganitong nakababagot na laro. Tatlong bola. Isang bola ang ipasok mo. Susundin ko na lang ang sinabi mo. Bago kami magdiborsyo, madalas kaming maglaro ng ganitong laro. Paano ba tinuruan kita ng matagal, pero wala ka pa rin naipasok? Baluktot ang stick na ito. Hindi rin pantay ang lamesa. Hindi ko pakialam. Walang sabi, hindi ako natalo. Napakaliyo ng stick na ito. Hindi rin pantay ang lamesa. Hindi ko pakialam. Walang sabi, hindi ako natalo. CJ, tutulungan kita. Pulso, ganyan ilagay. Pangalawang bola. Hindi pumasok. Ikatlong beses. Huwag nang umiyak. Tutulungan kita. Ano ang gusto mong sabihin? Nagpapanggap, nakikinig ako. Hindi si Jiang An ang dati kong asawa. Wala talaga akong dati kong asawa. Lahat iyon ay, imbento ko lang para lokohin ka. Siya ay para lang sa akin. Isang partido lang naman. Maniwala ka sa akin. CJ, naniniwala ako sa'yo. At ano pa? Bakit mo nga ba? Ako iniwan. Noong panahong iyon, may utang ang pamilya Wen ng ilang daang milyon. At may mga tao na humahabol sa kanila. Ayaw kong madamay ka. Huwag ka nang umiyak. Wenheng, kasalanan ko ito. Wala akong kakayahan. Naprotektahan ka ng mabuti. Mula ngayon, kailangan mong matutong umasa sa akin. Pwede ba? Kaya. Hindi ka nagalit, tama ba? Kaya. Hindi ka nagalit, tama ba? Never ever. Wenheng, hindi ako kailanman nagalit sa iyo. Noon, ikaw ang laging unang kumilos. Ngayon, dapat ako na ang kumilos. Ano ang gusto mong gawin? Patahimikin ka. Kaya't ang mommy at daddy, nagkakasundo na kami. Tama ba? Nagkakasundo na sina tatay at nanay. Malaki ang naitulong ni Xiao Ming. Sige na, kakapasok na sina tatay at nanay. Magpakabait ka sa bahay mag-isa. Ayos. Tara. Tingnan mo ang linya ng pag-ibig mo. Sobrang magulo.
Kailangan mong makahanap ng tao na makakasama mo sa buhay. In-order ni Lu Shu ang mga bulak para sa'yo. Wenheng, iba ang nagpadala ng mga bulak na ito para sa'yo. Dinala ito sa opisina. Sino ang nagpadala nito? Ang asawa ko ang nagpadala. Wow, Wenheng, isda, ikaw. Walang ingay, bigla na lang may asawa. Tama nga. Sobrang naiinggit. Itong bulaklak, ang ganda talaga. Ngayon ng mga dalagang babae, ang dali nilang lokohin. Katulad ko na lalaking may lalim. Walang nakaka-appreciate sa akin. Sino siya? Ito ang legal department, bagong business supervisor. Palaging, nakatitig ng may mali siya sa iba. Nakakainis na. Anong sinasabi mo? Ito ang kagawaran ng batas. Bagong nakatalaga na tagapangasiwa. Palaging, nakatitig ng may mali siya sa iba. Nakakainis talaga. Ano ba ang sinasabi mo? Kung nagsusuot kayo ng ganitong palda, hindi ba? Para lang yan ipakita sa mga lalaki. Si Supervisor Lin, nagsusuot ka ng pantalon. Para ba ito? Takpan ang mga kahinaan. Wenheng, anong pinapakita mo? Sa katulad mo, 3 puntos na ang ibibigay ko, sobra na iyon. Ang asawa mo, siguro ay ganyan din. Hindi ka umabot sa antas ng isang batang may dilaw na buhok. Mas magaling ang asawa ko kaysa sayo. Ginoong Lin, sinasabi ko sayo bago ka umalis sa susunod. Tingnan mo muna ang salamin. Walang tao na gustong makakita ng isang kalbo na asno na nag-aabot ng marka. Ganyang klase ka ng tao. Sino ba ang lalaking papansin sayo? Kadalasan ay mga 50 taong gulang na matandang binata siguro. Ako naman ay isang manager na kumikita ng milyon bawat taon. Kahit makita niya ako, kailangang lumuhod siya at tawagin akong tatay. Talaga ba? Ako ang asawa niya. Sabi mo kanina, ano ang dapat kong gawin? Ano? Ginoong Lu, ikaw ang asawa ni Wenheng. Ano ka ba? Assistant Wang, hilain mo siya pababa at sirain. Opo. Hindi, Ginoong Lu, nagkamali po ako. Bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Wenheng, tara, uwi tayo. May sorpresa akong inihanda para sa'yo. CJ. Anong ginagawa mo? Bakit ang misteryoso? Huwag kang tumingin ha, mama. CJ. Ayos na. Wenheng, 5 taon na ang nakalipas, hindi kita naprotektahan. Ngayon, pinapayagan mo ba akong maging asawa mo muli? Sang-ayon ako. Tatay, nanay at si Xiao Meng, palaging magiging masaya. Halika. Tay, nay, maghalika na kayo. Shy.